Mga idol at kabayan, breaking news! China, iyak na naman. Isang barkong pandigma ng Amerika nagpatrol malapit sa China. Malaking gulat ng China ang ginawang pagpasok ng isang US Navy destroyer sa Paracel Island. Ganito katapang si Uncle Sam. Houthi, inatake ang isang sibilyang barko na pag-aari ng Israel. Kumamit ang teroristang grupo ng isang attack drone upang itarget ang nasabing barko. Bahagya itong napinsala. Buti at wala namang nasugatan sa mga crew ng nasabing barko. Qatar, binalaan ng Hamas na huwag makipaglaro sa Israel. Ito ay matapos maantala ang pagpapalaya sa ikalawang batch ng mga bihag nito. Sinabi ng Israel na kapag sumapit ang hating gabi at wala pang aksyon ng Hamas, muling magsasagawa ng airstrike ang Israel Air Force sa Gaza. Israel Prime Minister Netanyahu inutusan ang Mossad na hanapin at iligpit ang mga leader ng Hamas saan man sa mundo. Pilipinas at Australia tuloy-tuloy ang joint patrol sa West Philippine Sea. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Isang container ship na pinamamahalaan ng isang kumpanya ng Israel ang tinamaan ng isang pinaghinalaang isang Iranian drone sa Indian Ocean na nagdulot ng kaunting pinsala sa barko, ngunit wala namang naiulat na nasugatan sa mga tripulante ng nasabing barko. Ito ang sinabi ng isang opisyal ng depensa ng Amerika noong Sabado. Itong Houthi, mga kabayan, nagpapapansin na naman. Kapag patuloy na gawin nila ito at may nasawi sa mga sibilyan, siguradong makikialam na ang iba't ibang mga bansa, lalo na ang Amerika, na kanilang pagsisisihan. Ang barko ay tinamaan ng isang aerial strike noong Biyernes ng isang unmanned aerial vehicle na tila isang Iranian Shahed 136 drone sa hilagang silangan ng bahagi ng Indian Ocean. Sinabi ng isang source na humiling na wag ng pangalanan. Ang Shahed 136 o kamikaze drone ay gawa ng Iran. Ito ang mga attack drone na sinusupply ng Iran sa mga proxy nito tulad ng Houthi, Hamas, Hezbollah na may kakayang pasabugin ang mga target. Ang paggamit nito sa sibilyang barko ay hindi makatarungan dahil sa hindi kayang direktang tamaan ng Houthi ang Israel. Pinagbabalingan nito ang mga pribado at pampublikong barko na konektado sa Israel. Matapos i-delay ng Hamas ang pagpapalaya ng ikalawang batch ng mga bihag nito, ayon sa napagkasunduan, nagbanta ang Israel na kapag walang papakawalang bihag ang Hamas sa pagsapit ng hating gabi, muli itong maglulunsad ng airstrike sa Gaza. Ipinakita naman ng Israel ang isa nitong nakahandang F-15 fighter jets na armado ng mga bomba at missiles. Agad namang nagbigay ng pahayag ang pinuno ng Qatar sa Hamas na tigilan nito ang ginagawang laro sa Israel. Matapos ang ilang oras na pagkaantala, pinakawalan ng Hamas ang nasa 17 mga bihag nito, nakabilang ang 13 Israeli at 4 na dayuhan. Kasalukuyang nasa 41 mga bihag ng Hamas ang ibinalik nito sa Israel. Nagbigay na rin ng udyat si Prime Minister Netanyahu sa isa sa mga organisasyon ng Israel na biyasa sa counter-terrorism upang iligpit ang mga pinuno ng Hamas saan man sila sa mundo, kabilang na ang Qatar. Ang Mossad ay kahaling tulad ng CIA ng Amerika. Sila ang pumapangalawang ahensya pagkatapos ng Central Intelligence Agency ng Amerika na biyasa sa pag-iispiya at pag-neutralize sa mga kalaban, sa mga leader ng Hamas na nasa ibang bansa namumuhay ng marangya, bilang na ang mga araw nyo. Sa ibang balita naman tayo, mga kabayan, matapos ang pagkita ni Xi Jinping at President Biden sa Amerika, China, umiyak na naman. Pumasok ang isang barkong pandigma ng Amerika malapit sa China. Inihayag ng Estados Unidos na ang USS Hopper DDG-70, isang Arleigh Burr-class guided missile destroyer, ay nagsagawa ng Freedom of Navigation Operation sa Paracel Island sa South China Sea. Ayon sa Amerika, ang ginawa ng US Navy na paglalayag ay batay sa international na batas. Dagdag pa ng Amerika, ang ginawa ng barkong pandigma nito ay isang pagpapakita ng mga karapatan, kalayaan at paggamit ng mga batas sa karagatan na kinikilala ng international na batas para hamunin ang mga inilagay na pagbabawal sa paglalayag ng People's Republic of China. Galit ang China, mga kabayan, dahil pumasok daw ang barkong pandigma ng Amerika na walang pahintulot mula sa gobyerno ng China, pero walang makakapigil sa Amerika kahit China man na maglayag saan man pinapayagan ng international na batas. Ang barkong pandigma ng Amerika ay nagpatrol habang nagsasagawa ng Joint Maritime Patrol ang Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea. Pilipinas at Australia ay pinakita ang ginawa nitong joint patrol sa West Philippine Sea kasama ang BRP Gregorio del Pilar, PS-15, BRP Davao del Sur at ang isang barkong pandigma ng Australia sa pagsisiguro ng kapayapaan sa ating teritoryo. Lumipad din ang dalawang
A-29B Super Tucano upang makilahok sa nasabing Joint Maritime Patrol. Aktual na video, panoorin! Event is not just a celebration of history, but a recognition of this unit's pivotal role in confronting internal security threats and safeguarding our nation. From jungle to urban warfare expertise, our unit has evolved to meet the ever-changing challenges. The specialized skills in warfare, counterterrorism, and special ops make you indispensable to our nation's security. To this end, the Department of National Defense will review the Scout Rangers' capability requirements and pursue options that will enhance our operational capability and effectiveness to achieve the desired defense objectives. So as we celebrate these achievements, let us also address a pressing national concern, the pursuit of lasting peace. As I stand before you today, envision a Philippines where the echoes of gunfire have dissipated, replaced by the laughter and hopeful voices of our children, echoing the promise of progress, of unity, of peace. Let this vision ignite the flame of hope within each heart, for together we are sculpting an insurgency-free, secure, and harmonious Philippines where the dreams of our people flourish unhindered. Laban Pinas.